Inaasahang mas mapapalakas pa ang puwersa ng Pilipinas sa pagbabantay sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng ikatlong reconnaissance aircraft na dumating sa bansa mula sa Estados Unidos. Samantala, ang napaulat na coral destruction sa Rosul Reef at Escoda Shoal, iniimbestigahan na ng PCG. Si Bea Bernardo sa sentro ng Balita Live. Audrey, na-turn over na sa Philippine Air Force ang ikatlong reconnaissance aircraft ng Pilipinas na mula sa Estados Unidos. Mismong si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang naguna sa turnover ceremony dito sa Clark Air Base sa Pampanga. Ang Cessna 6 o C-208B Grand Caravan Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Aircraft ay parte ng $33 million na kasunduan ng Pilipinas at US sa ilalim ng US National Defense Authorization Act Building Partnership Capability Program. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, malaki ang may tutulong nito pagdating sa pagbabantay sa ating mga teritoryo. This aircraft will boost our capability of patrolling our maritime seas. Una nang dumating sa bansa ang dalawang unit nito noong 2017. Sa isinasagawa namang review ng AFP sa listahan ng mga assets para sa Horizon 3 ng Modernization Program, sinabi ni Bronner na dahil nagbago ang strategic direction ng bansa sa pagprotekta sa ating teritoryo, kaya't magbabago rin ang kanilang hinihiling na assets na magiging prioridad ang pagbabantay sa ating siyam na features sa West Philippine Sea. Inaasahan naman na bago matapos ang taon ay maisa sa pinal na ang listahan. We have to build up our capabilities as soon as possible. So this cannot be delayed. And we are working day and night to try to establish our own systems. Samantala, hinggil naman sa coral destruction sa Rosul Reef at Escoda Shoal, inulat ng Philippine Coast Guard na halos wala ng buhay ang mga corals doon. Napansin din nila na ibinalik sa dagat ang mga sira na corals. Ito ngayon ang iniimbestagahan ng ahensya. The Philippine Coast Guard is coordinating with the UPMSI to help us to evaluate what is the reason kung bakit una namatay yung mga corals dito sa vicinity na to. And then also to get a sample na itong ibinagsak nila na to na dinump na corals na to. At bakit pumuti na to ng sobra-sobra. Sinabi naman ng Defense Chief na binavalidate na nila ang insidente at dito didepende ang magiging aksyon ng Pilipinas. China ang itinuturong nasa likod ng pagkasira ng mga corals. According to the arbitral award, that is a violation of an international treaty, the destruction of maritime life. Particularly if the coral destruction is a cause of or used for reclamation of artificial islands. Una nang nagpahayag ng pagkadismaya ang Department of Foreign Affairs hinggil dito, nanawagan sila sa mga sangkot na maging responsable at iwasan ang mga aktibidad na magdudulot ng kapahamakan sa ating marine environment. Audrey? Bea, sakaling i-deny ng China, meron na bang solidong ebidensya ang AFP at PCG para sabihin na China ang may dahilan kung bakit nga nasira yung mga coral sa Rosul Reef at sa may Escoda Shoal? Audrey, inamin kanina ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na sa ngayon ay wala pa talagang solidong ebidensya ang Pilipinas na magtuturo na ang China ang nasa likod ng pagkasira ng mga coral reef sa rehiyon. Pero kasi sa mga nakalipas na mga linggo kung saan nagmomonitor sila, ay napansin nila na napakaraming mga Chinese maritime militia ang nasa rehiyon at pagkatapos umalis doon ng mga vessels ng China, ay doon na sila nagsagawa ng assessment at monitoring dun sa mga corals at dun nga nila napansin na masira na yung mga corals doon sa rehiyon. Kaya naman ito yung ebidensya nila ngayon na magtuturo na posibleng China nga ang nasa likod nito. Pero subject pa rin naman ito sa validation at assessment ng mga otoridad. Audrey. Maraming salamat, Bea Bernardo.